eskriba nung panahon na nun, sa mga sasardoteng pinili ng Diyos, sa mga Levita, lalo tigit sa mga Hudyo, na ang pinagyayabang ay sila ang anak ng Diyos. Lahi ni Abraham. Hindi makapaniwala yung mga tao na sapagkat hindi nila, baka inaasahan nila ang darating nang galing sa isang kaharian, sa isang mayamang angkan, ang darating, hindi nila alam na ganito na ipapahayag ni Juan Bautista. Ay kasi nga, ang nakalagay, Kuya Min, manggagaling sa lipi ni David ni Haring David So, paano mapapaniwalaan ito? Kung manggagaling sa lipi ni Haring David, ang Mesiyas na darating, dapat ipapapanganak siya doon sa kaharian ni David o sa kaharian ng Israel. Saan ba'y pinanganak ang Panginoon? Kaya nag-doubt. Napakahirap paniwalaan nila at mahirap paniwalaan. At hanggang ngayon, hinihintay pa nila yung Mesiyas dahil meron silang upuan para doon sa Mesiyas. Doon? Oo, hanggang ngayon sa kanila simbahan, sa kanila sinagoga. Ibig sabihin, yung mga tao roon sa mga Hudyo riyan naghihintay. Naghihintay pa. Nung darating na Mesiyas? Nung darating na Mesiyas. Kasi hindi nga nila pinaniniwalaan na dumating na Dahil si Kristo ay kinikilala nila isang taong totoo. At propeta. Pero hindi siya Diyos. Hindi siya ang Kristo. Yan ang paniwala nila. Yan ang paniwala na hanggang ngayon. Kaya pala nagkakaroon ng mga salaw-ngatan ng dahil sa marami pa pala doon na mga hindi naniniwala na naririto na at sumakop na sa kasalanan ng tao. At marami din kumukuha sa mga aral nila. Katulad ng ibang mga kapatid natin na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kasi hindi mapaniwalaan dahil kinukuha nila doon sa lumang tipan Katulad ng pananalig nila ng mga Pariseo at Eskriba at mga Hudyo. Hindi ba rito sa lumang tipan na ito yung pagkawasak noong nagsisinyalis yan na nawala na yung pagitan sa pamagitan ng Diyos at naririto na yung Panginoong Hesus. Oo. Nung mamatay ang Panginoong Hesus, nagawak yung templo. Pero hindi yun ang inaano, idol Hindi yun pinaano, Kuya Min hindi nila pinaniniwalaan, okay, alam nila na may namatay pero hindi ang Mesiyas. Isang taong makasalanan din na nagpapanggap na nagbablasphemy na nagpapanggap na anak ng Diyos. Kaya nila ipinako sa krus. Kaya ipinako nila sa krus Dahil kung ito ang Kristo at kinikilala nila, hindi nila ipapako yun So dito natin nakita yung sa patutuo ni Juan. Tingnan po natin dito sa kasunod sapagkat ang kordero ng Diyos na pero kung gusto mo naman, para masabi natin, isa sa patutuo, tingnan mo doon sa Isaiah chapter 9, verse 6, mababasa mo doon. Isang patutuo yun na may darating talagang Kristo. Dito sa Isaiah. Sa Isaiah. Para malaman natin, no? Kasi nakahula kay Isaiah Particular nga na sinasabi din dito sa nabasa mo kanina, si Isaiah Di ba? Nabanggit nga natin yung si Isaiah dito pinatutuhanan dito sa Isaiah. Na ang propeta Isaiah ang may sabi nito. Ano nga chapter yung Kuya Bert? Chapter 9. Chapter 9. Verse 6. Verse 6. Ganito, tingnan po natin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yan. Si Isaiah ang may sabi niyan sanggol pa lang Prinsipe ng kapayapaan na. Hindi mapaniwala. Walang hanggang Ama sanggol pa lang, wala nang hanggang Ama Makapangyarihang Diyos sino yan? Yung ipinanganak na yan. Itong salita na noong panguna ay kasama-sama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao. Nakipamayan sa atin. Sino ito? Wala namang iba. Hindi naman sumingaw si Jesus Ipinanganak ng ating mahal na Inang Birhen. Amen. So, tuloy ho tayo.
ang kordero ng Diyos, naliliwanagan ho natin. Tinatanong ko lang ho, sapagkat siguro yung tanong ko ay tanong din ho ninyo, kaya naliliwanagan. Pumasok ho dun sa Isaiah tayo Doon ho sa binasa ko yun na chapter 6 ho yun chapter 9 verse 6 ho na yun Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siyang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ako, ang daming title Sanggol pa lang. Sanggol pa lang